Magandang hapon po. Ako po si Dr. Joshua Unsay, isang orthopedic surgeon, ah, affiliated with Quezon Medical Center, with a subspecialty of orthopedic trauma, pelvis and acetabulum reconstruction, and fragility fracture management. Ang osteoporosis po ay isang sakit or isang kondisyon na nakakaapekto dun sa quality or density ng buto ng isang tao. So pagka ang isang tao po ay may osteoporosis, yung buto niya nagiging medyo mas marupok, mas madaling mabali, no? Which means mas madali siyang magkaroon ng bali sa mga pwede pangyayari na karaniwang hindi nakakabali, no? Like yung madudulas ka lang habang naglalakad or madudulas ka habang nakaupo sa silya, no? Or madudulas habang nagsi-CR. So normally po yung mga ganong klasing pang-araw-araw na gawain ay hindi naman nagiging result, hindi naman nagreresulta sa bali. Pero dahil po sa osteoporosis, dahil po sa mas marupok o mas malambot o mas mahinang buto, yung mga ganong klasing pang-araw-araw na gawain po, may increased risk sila na mabalian kayo because of osteoporosis. Bakit po siya nangyayari? Kasi po ang buto, no, hindi po siya kumbaga hindi siya static organ. Kung ano yung nakikita natin sa labas, hindi lang po 'yun yung nangyayari, no? Sa loob po ng buto, marami pong proseso yung katawan na ginagawa. Ang buto po is both a depository of calcium sa katawan, and it also regulates yung calcium balance sa buong katawan natin together with the help of other organs. So, kumbaga, yung buto, bangko ng calcium. Pag yung katawan natin, lalo na yung dugo, kulang sa calcium, yung katawan natin, kukuha siya, parang magwi-withdraw, kumbaga, sa bangko ng calcium. Pag sumobra naman, no, pag sobra yung calcium sa katawan, iimbak niya dun sa buto. So, yun yung nagbibigay ng tibay sa buto. Ngayon, yun nga po, pagka kulang yung calcium sa dugo o calcium sa ibang parte ng katawan, doon siya kukuha ng calcium sa buto. Sa kasamaang palad or sa mahirap po actually ma-detect ang osteoporosis, no? Kasi hindi po siya nararamdaman. Wala po siyang signs and symptoms katulad ng mga naiisip nating traditional na signs and symptoms or senyales, no? Malalaman lang natin na may osteoporosis ang isang tao kapag karaniwan may nangyari na pong insidente or aksidente, tapos nabalian siya ng hindi naman normally nababalian sa ganung sitwasyon, no? Tulad po dun sa sinabi natin kanina, naglalakad lang, biglang nadulas, o nagsi-CR lang, biglang nadulas, o magbubuhat ng konting mabigat, biglang may narinig na crack sa likod dahil siguro nabalian ng buto or ano. So yun po usually, no, especially sa setting ng Pilipinas, uh, yun yung usual na unang sign na malalaman mo na ay may osteoporosis itong taong ito. So, sino po yung mga tao na karaniwang at risk for osteoporosis? No? Karamihan po sa mga taong may osteoporosis, sila po yung mga edad na medyo matanda na, mga 60, 65, 70. Mga babae na tumigil na po magregla. No? Mga pasyente po na may ibang sakit tulad ng sakit sa bato, sakit sa diabetes, hypertension, goiter, no? And then may mga tao rin po na kahit bata, kung hindi maganda yung nutritional status, yung mga hindi malakas kumain, hindi maayos kumain, at risk din po sila for osteoporosis, pati po yung mga tao na underweight, yung mga hindi po halos nag-eehersisyo, yung mga parating nakaupo or parating nakahiga, yung mga pasyente na may ibang sakit na may gamot silang maintenance, no, tulad ng steroids, no. And then may mga pasyente po, yung mga tao na malalakas uminom ng alak at manigarilyo, including vape, no. So at risk din po sila for osteoporosis. And some cases of osteoporosis po na mamana, it runs in the family, no, as well.
Particularly po yung mga tao na may mga genetic disorder, yung mga talagang namamana sa pamilya. So, osteopenia versus osteoporosis. So, basically, ang osteopenia ay isang sitwasyon o isang kondisyon wherein yung buto humihina na, but it's not, hindi siya kasing rupok or hindi siya kasing hina nung buto na osteoporosis. Basically, ang osteopenia is prerequisite ng osteoporosis. No? May mga eksaminasyon po tayong ginagawa para masabi kung ang isang tao ay may normal bone density or osteopenic or may osteoporosis. So, ang number one way or ang pinaka madalas na dahilan na eksaminasyon para ma-detect natin yung osteoporosis is yung tinatawag nating bone density scan or yung DEXA scan. So, ito pong eksaminasyon na to, no, tinitingnan yung buto. Basically, gaano siya kapal or gaano siya katibay, and there is a certain cut-off value na magsasabi sa'yo kung ikaw ay osteopenic or osteoporosis. Para malaman, kailangan magpa-exam. Importante pong malaman, no, kung ang isang tao ay osteoporotic or may osteoporosis dahil ang osteoporosis po, no, ay pwedeng makamatay. Kumbaga, wala siyang sintomas, hindi mo siya nararamdaman, but it can be a silent killer. Okay? Bakit? Kasi ang taong may osteoporosis, no, malambot ang buto, sabi nga natin, pwede siyang mabalian sa mga sitwasyon na hindi naman normally nakakabali ng buto. So, karaniwan nga, yung mga pasyente na may osteoporosis, ito yung mga kasamahan natin na medyo matatanda na, medyo mahihina na. So, sila po yung mga tao or mga kasama natin na kapag nabalian, nahihirapang maghilom yung buto, and then, pag nabalian sila, no, mahirap mag-recover. No? Karamihan nga po dun sa mga bali na nangyayari because of osteoporosis, no? Madudulas ka lang habang naglalakad or nakaupo ka lang sa CR, madudulas ka. So lahat 'yon pwedeng magresulta sa bali. So pagka po kasi kayo ay may osteoporosis, no? Yung mga bali sa pulsuan or sa wrist, yung mga bali sa balikat or sa shoulder, no? Yun nga, pagka nabagsak, pag natumba, pwede pong mabalian. As simple as that. No, pero po ang siguro pinaka devastating, no, ang pinaka seryosong bali, no, na pwedeng maidulot ng osteoporosis is yung mga bali sa balakang or yung mga fragility fractures of the hip, at saka yung bali sa likod o sa gulugod or fragility fractures of the spine. Kasi po, itong mga bali na ganito, kapag ka po kayo ay nabalian sa balakang, talagang hindi po kayo makakalakad, no, nang walang opera. No? So karamihan po ng mga pasyente, pag nababalian sa balakang, talagang hindi po sila nakakapaglakad. And yung pong komplikasyon ng hindi yung komplikasyon ng hindi paglalakad, marami po. So karamihan po sa mga komplikasyon ng pagiging bedridden, no, katulad ng pulmonya, atake sa puso, stroke, urinary tract infection or UTI or infection sa ihi, no? At bed sore, no, yung mga malalaking sugat sa likod, no, karamihan po doon pagka lumala, no, pwede pong mapunta sa tinatawag nating sepsis, no? So yung mga infection na yon, pwede pong malason yung buong katawan natin, no? Pwede po silang maging sanhi ng pagkamatay, no? And yun nga po, pagka po hindi nakaglalakad, kapag parating nakahiga, mataas po yung risk na atakihin sa puso, no? And mataas din po yung risk na ma-stroke. Kasi po, yung mga dugo na dapat na yung daloy ng dugo sa binti, no, na dapat normal pag naglalakad kayo,
kapag hindi naglalakad or hindi nakakatayo, namumuo po yung dugo sa binti, no? Yung tinatawag nating deep vein thrombosis, no? Pagka po yung dugo ay namuo, pwede po siyang mag-travel mula sa binti papunta sa puso, papunta sa utak, papunta sa baga, no? Yung pong pag nagbara po sila doon sa mga parte na yon, it results in heart attack o yung atake sa puso, stroke, no? At saka yung tinatawag nating pulmonary embolism, wherein bumabara yung dugo sa baga. So, all three of those, stroke, heart attack, and pulmonary embolism, nakakamatay po yan. What are the different treatments for osteoporosis? Okay? So, ang osteoporosis po ay nagagamot sa pag-inom ng basically maintenance medication na rin naman. No? So, may mga ibang klase pong maintenance medications or gamot para sa osteoporosis. No? So, yung iba-ibang gamot na yon, ang tawag na iba-ibang klaseng gamot na yon, they can be bisphosphonates, no? They can be hormonal treatment, no? Or they can be yung tinatawag naming monoclonal antibody. So, iba-iba po yun. Depende po sa pangangailangan ng katawan, pangangailangan ng pasyente. So, yung recommended na daily allowance for calcium and vitamin D, sadly, hindi po siya, kumbaga kung osteoporotic na po kayo, yung pagtaas ng intake ng vitamin D at saka calcium, hindi po siya actually, supportive lang siya, hindi niya magagamot yung osteoporosis. Kasi po, yung pagbabangko, kumbaga, ng vitamin D at saka calcium, nangyayari po siya habang bata pa tayo. So, usually, mga 20 years old, 30 years old, dapat yung ganong edad tayo nagbabangko ng vitamin D at saka calcium. No? So, for mga younger people, no, the daily recommended allowance of calcium, no, for young, healthy individuals is around 1,200 milligrams per day. No? Pag buntis naman, medyo tumataas siya. No? For elderly, no, kahit na sabihin natin na hindi siya yung gamot para sa osteoporosis, it's also recommended pa rin naman na to maintain the daily intake of calcium and vitamin D. Ang pinaka-effective way po to prevent osteoporosis, no, is to mag-imbak tayo ng calcium habang bata pa tayo. Mag-imbak tayo ng vitamin D habang bata pa tayo. Avoid sedentary lifestyle, no, yung halos hindi ka nag-exercise, pahiga-higa, paupo-upo. Medyo ano po kasi yan po yung pwedeng maging tendency pag medyo tumatanda na, no, parang sasabihin ayoko na masyadong gumalaw kasi matanda na ako. But in fact, yung pag-exercise, no, yung paggalaw, helps prevent yung pagrupok ng buto at as well as yung paghina ng muscles, both of which are important in preventing yung mga fragility fractures natin, no? Pero in general, no, dahil nga po ang number one cause ng osteoporosis is age, mahirap po talaga siyang iwasan, no? So ang pinakamaganda at pinaka-effective way para hindi tayo magkaroon ng komplikasyon ng osteoporosis, which is fragility fractures, is early detection. Yung tinatawag nating screening, no, na nabanggit natin kanina na may mga examination tayo, may mga screening tests tayo for osteoporosis, no, which is yung DEXA scan, yung bone scan. No, so ang recommendation po namin is any, no, menopausal woman o kahit sinong babae na 60 and above should undergo yearly screening, no, of osteoporosis. Any man or kahit sinong lalaki na 70 years old and above should undergo regular screening. And kung kung ma-detect man, makita man sa bone scan na
ang isang tao ay osteoporosis, no, kailangan po nilang mag-start na nung gamot, yung mga gamot na para sa osteoporosis, no, bisphosphonates, hormonal therapy, or monoclonal antibodies, no. So, yun po yung mga ah, safest ways o yung pinaka-effective way para ma-prevent natin yung komplikasyon ng osteoporosis. Importante rin po na sa bahay, no, yung tinatawag nating fall prevention, no. So, kasi kahit naman sabihin natin na umiinom kayo ng gamot for osteoporosis, regularly nagpapaskin kayo, minsan hindi pa rin natin maiwasan na pagka kayo ay nadisgrasya o nadula sa bahay o sa trabaho, magkakabali pa rin. So, importante rin po yung tinatawag nating fall prevention, no, through safe spaces. So, yung mga safety equipment sa trabaho at sa bahay, handrails, no, sa CR yung mga flooring na hindi madulas, no, para to prevent yung fragility fractures. So, uli po, ako po si Dr. Joshua Onsay, isang orthopedic surgeon, at para po sa inyong mga katanungan at para po sa inyong kaalaman, kung meron po kayong mga concerns, meron po kayong mga gustong ipakonsulta, pwede pong magpunta sa Quezon Medical Center or sa pinakamalapit na orthopedic surgeon, no? Ang Quezon Medical Center po ay may bone screening na libre sa February 27, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Muli po, ito si Dr. Joshua Onsay, nagpapasalamat sa opportunity na makatulong po, makasagot sa inyong mga tanong regarding osteoporosis, bone health, and fragility fractures. And ako po ay naghahangad ng inyong kalusugan at kaayusan. Magandang hapon.